couple of weeks ago, tumawag sa akin yung isang OFW dahil nung pumunta siya sa Saudi, pinirma niya sa kontrata niya ay 7 lamang katao ang kanyang aalagaan. Pero pagdating niya doon sa Saudi, 21 katao ang kanyang inaalagaan at may kasama pa doong special child. Kali. Today, tutuldukan natin yung problema yan. Dahil kapag hindi, pagdating ng budget hearing, I'm sorry, baka ipitin ko muna ang budget ninyo. I'm serious. Look at my eyes. Kung hindi na matapos-tapos yung problema ng kinakawawa yung ating mga OFW, tabla-tabla na lang tayo. Sungit at mabagal daw kayo. Sir Rafi, totoo po yun. Minsan masungit po yung mga ano nila. Pagbayad, ibigay na lang agad Correct. yung resibo. Ini-include Bakit po kasi hintayin yun. pa namin? Ma'am, ibigay niyo na agad yung resibo once nakapagbayad sila. Kalokohan yan. Okay. While they're preparing the video at medyo nagkakaroon nata tayo ng technical problem, I would like to mention to everybody the goals for the 20th Congress for the DMW that I have prepared. Number 1, constant monitoring in host country to prevent abuse. Okay. Like I said earlier, I would like to reiterate to everybody present the goals of the committee of DMW for the Department of Migrant Workers. Number 1, yung constant monitoring in host country to prevent abuse. Ito yung paulit-ulit na problema inilalapit sa akin. Parang silang plaka na tayo rito. Every time na may nagreklamo sa akin, sa action center ko, sa radio program ko, Rapid Tulfo in Action, palagi yung inaabuso yung OFW natin. Why? Bakit naabuso? Number 1, kasi hindi nakapagtrabaho na maayos dahil hindi na-meet yung expectation ng amo, kaya naabuso, nasasaktan. At bakit hindi na-meet yung expectation ng amo? Paano ba naman? Hindi nasusunod yung kontrata. Pinaka-recent lamang, I think this was a couple of weeks ago, tumawag sa akin yung isang OFW dahil nung pumunta siya sa Saudi, pinirma niya sa kontrata niya ay 7 lamang katao ang kanyang aalagaan. Pero pagdating niya doon sa Saudi, 21 katao ang kanyang inaalagaan at may kasama pa doong special child. Kali. Kailan ba matapos ng problemang ito? Palagi, meron pa akong reklamo natanggap na kung saan ang pagkaalam niya, bungalow lamang yung bahay na kanyang pagtatrabahuan. And then, 4 o 5 lang ata yung kanyang pagsisilbihan. Pagdating niya doon sa Saudi, hanggang 3rd floor yung bahay. At mag-isa lang siya. Just imagine, 1st hanggang 3rd floor ang kanyang pinagtatrabahuan at 100 ata yung kanyang pinagsisilbihan. Sino ba namang OFW ang kakayanin yung ganong klaseng sitwasyon? Now, it goes back to monitoring. I think dito nagkukulang, hindi ko alam kung sino may problema rito, DMW or OWA. Today, tutuldukan natin yung problema yan. Dahil kapag hindi, pagdating ng budget hearing, I'm sorry, baka ipitin ko muna ang budget ninyo. I'm serious. Look at my eyes. Pag hindi nyo naayos ng problema ito, wala. Mahal ko kayo mga taga-DMW at saka OWA. Pero kung ganito rin lang, hindi na matapos-tapos yung problema ng kinakawawa yung ating mga OFW, tabla-tabla na lang tayo. But anyway, Admin Patricia Yvonne Kauna, salamat at mabilis ka umaksyon. Pero yung pag-aksyon mo after the fact, nangyari ng pang-abuso, dapat meron tayong tinatawag na prevention. Ma-prevent yung pang-abuso. And paano ma-prevent yung pang-abuso? Dapat continuous monitoring. Tinatawagan yung mga OFW, pinupuntahan yung mga OFW doon sa kanilang lugar na pinagtrabahuan on a regular basis. You call them. Wala Kasi pagdating nila doon, nisi hay, nisi huy, wala Dapat yun, pagdating sa deployment, after a few days, someone from the DMW or OWA has to call them. And kumusta ka na? Okay ka lang ba? If possible, puntahan sila, titingnan talaga yung workplace. But we're not doing that yet, tama? We should be doing that, really.
nakakasama ng loob na tinatawag natin sila mga makabagong bayani, and yet ganun ba ang turing natin sa mga makabagong bayani, pinapabayaan natin sila na maabuso at masaktan. Okay? And so susunod, and then number 2 is proper contract verification. Ito yung sinasabi ko. Special employees background, security assessment of the place of deployment, and strict compliance by foreign employer of contract terms and condition. Kung tayo nga, kung tayo, yung mga OFW natin, dumadaan sa butas ng karayom bago ma-deploy. Merong NBI clearance, police clearance, barangay clearance, medical clearance. Ang daming clearance na kailangan i-comply ng ating OFW. And yet, pagdating niya doon sa bansa na pagtrabaho niya yung amo, wala man lang clearance. Hindi natin alam kung rapist ba yan o dati ba yung kriminal o kung ano ba yung record niya. That's why we also have to verify the employer. We need to know who the employer is and who are they. It's very important to me. Yan ba ay dumaan sa pumasabay sa psychiatric exam? Kasi di ba, especially sa Middle East, alam na natin lahat, grabe yung mga ginagawang pang-abuso, parang hindi na makatao, parang ginagawa ng mga taong wala sa tamang pag-iisip. Matapos raping, papatayin pa. Yun dapat ang chine-check natin, background check sa mga employer. Bukod dun sa pag-check sa contract, background check sa mga employer. At yung employer ba yan, dati nang nilayasan ng OFW natin. Pag nilayasan na ng OFW natin, huwag na natin bigyan pa. Kasi there are several cases na yung OFW na umalis na sa isang amo and then after a month or so, magpapadala ulit itong agency ng another OFW, the same amo. Dapat yun blacklisted na. Okay? And then number 3, ensure that the DMW will forge bilateral agreements with host countries that will only provide favorable terms to our OFWs. Number 4, proper utilization of DMW and OWA budget to ensure sufficient funds during emergencies and repatriation. Number 5, put an end to the trafficking of migrant workers, strengthening efforts to secure backdoor channels. Number 6, regular medical checkups for OFWs abroad. This is very important to me. Dapat yung ating mga OFW magkakaroon ng annual check-up. Tulad ng ginagawa sa ibang bansa. I think, is it Hong Kong or Singapore? They're doing that now. But yung mga OFWs natin sa Middle East, wala. Magpapacheck up na lang pag may sakit na. In some cases, unfortunately, malala na yung sakit. Kaya kailangan pa uwiin na. Dapat, what I want to happen, DMW and OWA, merong annual executive check-up yung ating mga OFWs sa Middle East. Kasi ang hirap ng trabaho nila, unlike sa Hong Kong and Singapore and other countries, hindi ko naman sinasabi magaan. Okay sila. Ang pinakamabigat na trabaho talaga ng OFWs natin ay sa Middle East, especially Kuwait. Okay? So dapat meron silang annual medical check-up. And then revisit and review number 7, revisit and review the implementation of the DMW law and the Magna Carta of Seafarers. And the last but not the least, continue efforts to apprehend and penalize illegal recruiters both here and abroad. Having said that, meron akong papakitang video ulit. Okay na ba yung video, Comsec? Okay na? First time, makapunta ako sa isang ospital na walang katao-tao. As you can see, talagang hindi nagagamit. It is not being used to its full potential. Sayang. Sayang to. I feel sorry for this hospital. Sabihin niyo, pito lang tayo lagi ako ganun. Tayo, bilisan niyo ang tawag ka. Salamat lang po. Magsisiksikan sila parang sardinas dito. Parang City Jail Networks.
Wala ho silang closet. Pwede ba tayo maglagay pang area na para lagyan po ng mga gamit nila? Dapat yung locker. Siguro yung isang room na ito, yung alisin na lang itong mga basura, lagay po sila mga locker. Ano po? Sinadjust ko noon na magkaroon ng bihisan. Dati wala ito. So ay meron na para ilalagay ng mga nakatira dito, yung mga sabon, yung kanilang mga importante mga bagay. We shall now witness the enactment of the Magna Carta of Filipino Seafarers. Our region also deploys 40% of the world's migrant workers. The protection of these workers, especially those in vulnerable situations such as domestic workers, is crucial to us. Ito yung modus operandi nito. First check-up ng isang would-be seaman. Nagbayad. Paglabas ng result, sabi, another check-up for confirmatory. And then lalabas ulit yung result, so naka 1313, di 26. Ay, meron naman kami nakita. Confirmatory ulit. So, 39 na. Ganong kamandurugas ito. Nasa batas natin, sa PEME, dapat shoulder ng manning agency ang lahat ng gastusin sa PEME. Sungit at mabagal daw kayo. Sir Rafi, totoo po yun. Minsan masungit po yung mga ano nila. Pagbayad, ibigay na lang agad Correct. yung resibo. Ini-encode Bakit po kasi hintayin yun. pa namin? Ma'am, ibigay niyo na agad yung resibo once nakapagbayad sila. Kalokohan yan. Kailangan ibigay ang resibo once nakapagbayad sila. Release ang resibo. Good. Ganun eh. Pinapahaba niyo yung sistema. Release ha. Guys, thank you!